bayan, mga kapatid sa ilalim po ng Mount GC Philippines. Muli po tayo nagbabalik sa ating FB Live Streaming Program, ang Daan ng Kamanalan, kung saan ay napapakinggan po natin ito ng Martes, Huwebes at Sabado po ng gabi. Ito po ang lingkod sa palatuntunan ito, Bishop Bernice Mendoza. Pumapati po sa inyo lahat. Kahit manawari po at po kayo ng ating programa ngayong gabi nasa mabuting kalagayan at pinagpapala sa mga bagay na naukol sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi po din tayong naririto mga kapatid upang tumalakay ng panibagong topiko o subject tigil sa pananampalataya ng isang apostolic believer. Amen. Ating pong pinatatayuang pananampalataya ay tinatawag pong apostolic. Kami po ay miyembro ng Apostolic Church of the Lord Jesus Christ in the Philippines. Mga miyembro o mga kaanib sa Apostolikong Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Pilipinas. Praise God. So, ang daan ng kabanalan nangangaral po sa kaisahan ng Diyos. Nangangaral po sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nangangaral din po tayo na ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay napakahalaga at ang ebidensya po nito, hallelujah, ang pagsasalita ng iba't ibang wika nangyari sa mga Hudyo, sa mga Samaritano at sa mga Hintil. Kailangan din po natin maranasan ito sa panahong ito sa mga huling araw. So pagkatapos po na tayo mamusmus ng Espiritu Santo, ating katawan ay magiging templo ng Diyos, itira ang Diyos sa ating katawan. Hallelujah! At tumating ang ating body, soul, and spirit will become the temple of the living God according to 1 Corinthians chapter 3, 17, 16, and 17. So, ang Diyos po ay mananahan sa atin. Amen. Hallelujah. Since na ang Diyos po ay Diyos na banal, itira siya sa isang katawan na banal, mananapalit. Kaya kami po sa apostolic. Amen. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, kailangan tayong magpakamanal sa isip, salita at sa gawa sa lahat ng araw natin dito sa lupa. Praise God, hallelujah. Yan po ang pinaka-conclusion or the climax of the Great Commission. Hallelujah, in Matthew chapter 28, 19 and 20, even in Mark chapter 16, verses 15, 16, hallelujah, onward. So, mga kapatid, yan po ating sinasampalataya ng araw at tinutupad ito sa araw-araw ng ating buhay. So, natin makatiyak ng kaligtasan natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God, tularan natin ang mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat sila ang inutusan at natupad nila ang utos ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa sila po ay nangamatay physically. Kundi sa harapan ng Diyos, pinagpahinga lang sila ng ating Panginoon. So, antabayanan po ninyo ang kabuuan ng ating programa. Meron po kayong mga katanungan, just write down below and say that to us. Amen, hallelujah. Amen, we will discuss and we will answer all your questions regarding apostolic belief. Amen. So at this point, hallelujah, we're gonna read even our initial verses or initial verse in the Bible. Praise God, hallelujah. It's, we will read it in 1 Corinthians chapter 1, verse 20. This is written. Hallelujah. Praise God. Excuse me, mga kapatid, sa 2 Corinthians probably.
sometimes tayo po ay nakakonfuse. Hallelujah. Sumalit sa pamumuno ng ating Panginoon. Ganito po ang ating mamamasa sa 2 Korinto 1:20, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang opo. Kaya nga naman, nasa Kanya ang siyanawak sa ikalululhati ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa English po, ganito ang ating mga kapakinggan. Hallelujah. For all the promises of God in Him are He, and in Him, Amen, unto the glory of God by us. May the Father bless His words. Hallelujah. Let us come to the Lord. Hallelujah. With thanksgiving and prayer tonight. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming manal, maraming salamat po sa iyong mabuti at magandang loob. Muli kami nagbabalik, Panginoon, ayon sa iyong kalooban upang tumalakay ang panibagong hallelujah, topiko, ibigay ng kaliwanagan sa lahat ng mga sumusumaybay, ibigay ng pag-asa sa lahat po ng aming mga kapatiran, mga kaibigan, mga kababayan. Sa oras po ito, Lord God, inisin mo nawa ang aming mga puso. Minsan pa po kami makasumpong ng iyong mga biyaya. Hallelujah, sa iyong mga salita. Pakinamisan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, lahat ng mamumutawi sa aking labi. Bahiran mo ng iyong kapangyarihan at iyong Santong Espiritu. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan ng handang loob. Patuloy kang mamuna, magturo, bumabay sa malatuntunan ito. Maraming pong salamat sa mga blessings. Hallelujah, sa mga patnubay mo sa amin, sa kagalitan ng aming mga kaluluwa. Maraming pong salamat, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ng mga aming dalangin na may kapabaang loob sa pangalan po ng aming dakilang tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na siyang kahapon, ngayon, at kailanman. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Gusto po kayo mga kababayan, mga taga-subaybay ng ating pong palatuntunan, ang daan ng kabanalan. Atatuwang po natin sa Isaiah 35 verse 8. Hallelujah. Ang ating pong hallelujah, pamagat ng ating FB Live streaming program at maging sa radio, mga kapatid, hallelujah, under the hallelujah, DWPL. May Sabado naman po ito sa Nanamdalasing Simensia ng mga 7 Mensia. Hallelujah, DWPL, 1242 kHz, AM band. Praise God. Hallelujah. So ngayong gabi, mga kapatid, tatalakayin po natin, hallelujah, God's promises to His children. Mga pangako ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Praise God. So kung ikaw'y anak ka ng Diyos, may pangako sa iyong ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang dapat mong tatandaan. Praise God, sapagkat ang kanyang mga pangako, hallelujah, ay kanya pong pinangako sa kanyang mga anak. Praise God. So, kailangan tayong maging anak ng Diyos. Ay sabihin niyo sa amin, Diyos ang aming Ama. Siya ang lumalang sa amin, automatic kami kanyang mga anak. Ulit sa banal na kasulatan, mga kapatid, ito sa unang buwan, mapapansin po natin sa Kapitulo 3, ang talata po ay 8, ganito ang ating mapapakinggan. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buwan pa lang pasimula ay nagkakasala ang Diablo sa bagay na ito, at ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang kanyang piti ay nananaan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Pag-hindi na po dito, mga kapatid, lahat po ng tinatawag na mga anak ng Diyos ay ipinanganak sila ng Diyos. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay mga anak ng Diyos, pero kung mga anak ng Diablo,
sabi ng Biblia, sino po yung mga anak ng Diablo ni Satanas? Amen, yung gumagawa ng kasalanan. Praise God. Masakit man po ito, pero siyang totoo. Amen, hallelujah. Yung po ang sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sa pagkatuwa ng pasimula ay nakakasala ang Diablo. Sa bagay na ito nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ano po yung gawa ng Diablo, mga kapatid? Magkasala. No? Glory to God, hallelujah. Yung mga tao po ay patuloy na magkakasala. Ngunit dumating ang anak ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, hallelujah, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Pagpawala sa buhay ng mga tao. Anong gagawin po nila, mga kapatid? Praise God. Kailangan tayong ipanganak sa kaharian ng Diyos. Dito papasok ang sinabi sa John, mga kapatid, chapter 1. Hallelujah. Ganito ang ating mapapakinggan. Hallelujah. John chapter 1, verse 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Sino yung kanya? Ang mga Israelitas, ang Israel. Bayang pinili ng Diyos. Ayon sa kanyang discretion, ayon sa kanyang prerogative, amen, ay pinili niya ang Israel upang maging bayan niya, lingkod niya. Amen. Ika ng Biblia, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, ito ko'y tumutukoy sa Israel. Praise God. Hindi kayo inibig ng Panginoon, pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa sa limang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Praise God, hallelujah. Yung pong mga anak ng Diyos, mga pinili niya, mga hinirang niya. Praise God, hindi po sila marami. Kukumpara po natin doon sa hallelujah, majority of the people. Praise God. Or in fact, mga kapatid, mas marami pong mapapahamak kaysa sa maliligtas. Subalit lahat ng maliligtas ay matatawag natin sila ay mga anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Hindi, hallelujah, claim lang na anak ng Diyos, pero nabubuhay pa rin sila sa sarili nilang kalooban. Mga anak ng Diyos, ang lagi nilang tinutupad, priority nila sa buhay nila, ang kalooban ng kanilang ama, walang ibang ang ating Panginoon sa Kristo. Tuloy po natin, sinaparito sa sariling kanya, Panginoon sa Kristo bilang anak ng Diyos, pumarito sa sariling kanya, ng katawan tao siya sa Israel. Hallelujah. Kung sabi ng Biblia, at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Sa dos, sinagapot ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinag-aloohan niya sila ng karapat na maging anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Anong kanyang pangalan? Yesu Cristo. Ano siya? Hallelujah. Sino si Yesu Cristo? Ay Panginoon. Di lamang ng mga Hulyo, ng Grego, maging ang mga Hindi. Sa Gawa 6:36, siya ay Panginoon ng lahat. Praise God. Kaya kung may sino ang tumanggap sa Kanya, hallelujah, pinag-alooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwing bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kaniyang pangalan. Anong klaseng pananampalataya nito, mga kapatid? Hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip. Kundi, hallelujah, sa katuwa ng kanilang pagkatao, sa isip, sa salita, at sa tawag. Tinanggap nila ang ating Panginoon. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip, kundi sa pamagitan ng salitaan sa gawa batay sa katotohanan. Anong katotohanan? Salita ng Diyos sa katotohanan. Batay sa katotohanan. Ang wika ng Biblia na natapot ang lahat
lahat na sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga bagay ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan. Anong kaniyang pangalan? Yesu Cristo. Nasa palatayanan mo ba siya? Tinanggap mo na ba siya? Hallelujah. Sa iyong buhay. Glory to God. Hallelujah. Tapos, itong mga anak ng Diyos dito, na kaniyang, hallelujah, na sa kanya tumanggap, mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Praise God. Yung lahat ng nagsitanggap sa kaniyang kunalan, pinagkalooban niya silang maging mga anak ng Diyos. Sa mga bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Yung pananampalataya na yun, hindi lang sa kaisipan, hindi lang sa salita, kundi buo. Sa isip, sa salita, at sa gawa, matay sa salita ng Diyos na katulungan. At yung kanyang mga anak na yun ay pinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman. So hindi po ang ipinanganak ng nanay nila, praise God, ay mga anak ng Diyos. Ipinanganak tayo ng ating nanay, naging tao tayo, naging human being tayo. Pero para maging anak tayo ng Diyos, kailangan tayong ipanganak sa kanyang kaharian. Amen. Amen. Hallelujah. Paano po yun, mga kapatid? Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ibig sabihin, panganak tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ano po ba ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Praise God. Na dapat nating sundin at dapat nating tuparin. Glory to God. Hallelujah. Ito po ay kalooban ng Diyos, mga kapatid, ayon sa John. Hallelujah. Para ipanganak tayo sa kanyang kaharian. Wika ng Panginoon. Sa 3:3 ng John, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi kay Nicodemo, isang pinuno ng mga Pariseo. Hallelujah. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak mo na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Tapos, hallelujah, sinabi sa kanya na ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na makakapasok ba siya bilang ikalawa sa siya ng kanyang ina at ipanganak, pinaupunawaan. Ni Nicodemo ang sinabi ng Panginoon sa kanya dahil sa laman pa siya. Praise God. Wala siyang revelation. Kaya nagtanong siya sa ating Panginoon, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Hindi po simpleng papasok tayo muli sa tiyan ng nanay natin. Paano kung malaki ang malaki tayo sa nanay natin? Imposible. Praise God. Ito ang sagot ng Panginoon. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang anak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So ang isang ipinanganak sa kaharian ng Diyos ay kailangan ipanganak siya sa tubig at sa Espiritu. Dalawang elemento. Ang unang elemento sa tubig, praise God, at ang pangalawa ay sa Espiritu. Iyon ang kapanganakan mo para maging anak tayo ng Diyos. In other words, you must be born again. Word, in water, and in the Spirit. In other words, hallelujah, ikaw ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Yesu Cristo. Lahat po ng mga nagiging anak ng Diyos ay binautismuhan silang lahat sa pangalan ni Yesu Cristo para mapatawad ang kanilang kasalanan.
Kung hindi sila mabautismo sa tubig ay mananatili silang makasalanan. Pero yun ang paraan para malinis tayo. Amen, mahugasan ang ating kasalanan. Hindi ang tubig per se ang maghuhugasan. Yan sunisimbolo yun. Ang tunay na paglilinis sa ating kasalanan, magpapatawad ay ang kaniyang pangalan. Pero kailangan natin maranasan ang proseso ng bautismo. Praise God, hallelujah. Sabi po mga kapatid ni Pedro sa kaniyang sulat, ganito ang ating mababasa. Hallelujah. Tingnan natin sa kaniyang sulat. Glory be to Jesus. Kundi ng mahalagang dugo, okay, na praise God. Kundi ang mahalagang dugo gaya ng sa kornerong walang kapintasan at walang tugis sa makatipagayang dugo ni Kristo. Praise God. Yan ang nilinis ninyo ang mga kaluluwa. Paano? Sa inyong pagtalima sa katotohanan. Sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid ay mga kaibigan kayo ng buong bigas ng iyong puso sa isa't isa. Yamang pinanganak kayong muli sa bighin, hindi sa bighin na sisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalaki. Paano yun? Hinamo ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ni Jesucristo, para mapatawad ang ating mga kasalanan, pag-awa natin sa tubig, anak na tayo ng Diyos. Praise God. Yan ang kondisyon ng Panginoon. Kailangan tayo mga kapatid sumunod sa prerequisite ng Panginoon. Kapag nireject natin ito ang tantaman, we are rejecting, hallelujah, first and foremost our salvation. Rejecting to become the sons of God or children of God. Hallelujah, child of God. Kailangan tayong mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ayon po sa Efeso Kapitulo 5, ang talata ay 26. Hallelujah, ganito ang ating mapapakinggan, mga kababayan at mga kapatid. Hallelujah. Upang kanyang pagkabanalin ito, yung iglesia na nilinis sa pamagitan ng pagbubukas ng tubig na may salita. Member tayo, para maging member tayo ng iglesia, dadaan tayo sa proseso ng bautismo. At yun din ang dahilan kung bakit tayo kailangan mabautismo para tanggapin siya at tayo maging anak niya at siya ang ating ama. Bibigis natin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sa bautismo, kaya ang bautismo ng apostolic ay sa pangalan ni Jesucristo, ibigis natin yung kaniyang pangalan, kaya tawag sa atin, ayon sa kaniyang pangalan, ano? Kristiyano tayo. Christian. Hallelujah. Ayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, siya ang ating ama, tayo kanyang anak, bilang anak, tatawagin tayo sa pangalan ng ating ama. Praise God. Siya ang ating ama, Panginoong Jesucristo, pag tinanggap natin yung pangalan niya, biniis natin, isasagpan natin, isusuot natin sa pamagitan ng bautismo sa tubig. Sa pangalan niya tayo magiging Kristiyano. Praise God. Tapos sa benediction, upang ang iglesia ay mahiyap sa kanyang sarili, na manuwalaan na walang lugis o lupot o anumang gayong bagay, kundi pinararapan maging banal at walang kapintasan. Praise God. Okay? Alam tayo ng Panginoon Jesucristo, siya banal, dapat din tayo maging banal. Siya matwi, dapat tayo maging matwi. Hallelujah. Praise God. Maunawa-nawa natin mga kapatid ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So para kayo maging anak ng Diyos, you should be born again in water and in the Spirit. Hallelujah. Being born in water, that means you should be baptized. Amen. By immersion in water, by immersion in the name of Jesus Christ. Hallelujah. For the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit.
Hallelujah. Yun naman po ang kapanganakan sa Espiritu na ang ebidensya ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Praise God. Lahat ng nabautismuhan sa banal na kasulatan ng hallelujah, ng Espiritu Santo ay nagsalita sila ng iba't ibang wika mula nung araw ng Pentecostes hanggang sa kasalukuyan. That is the initial evidence of being baptized in Spirit. Mararanasan mo magsalita ng iba't ibang wika na dinidikta ng Espiritu Santo sa iyo upang salinay hindi mo na pag-aralan sa eskwelahan, hallelujah, sa university, o maging sa tinatawag na masteral degree mo, no? Didikta ng Espiritu Santo, no kontrol niya ang tila mo. Parang sasabihin mo ay dikta ng Espiritu Santo, ganun ang napupuspos ng Espiritu Santo. Yan ay nangyari noong araw ng Pentecostes, nangyari sa mga taga-Samaritano, nangyari yan sa kay Cornelio, nangyari yan yung dati ng disipulo ni John the Baptist sa Gawa 19:5-6, nangyari sa lahat ng mga apostol, mananabatid. Praise God. Para maging anak tayo ng Diyos, tanggapin natin yung kaniyang banalan. Paano paraan? Magpabautismo tayo sa kaniyang banalan. Bibigis natin ang kaniyang banalan upang mapatawad ang lahat ng ating kasalanan mula nang magkasala tayo hanggang sa kasalukuyan. Pag-ahon natin sa tubig tayo po'y bagong nilalang. Makakalakad tayo sa panibagong buhay na wala ng kasalanan. At tayo magpapatuloy na maglilingkod sa Diyos at sa gawain ng Panginoon upang kumain tayo ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa upang lumaki tayo at tumibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Praise God. Katulad ng isang batang bagong panganak, ang kailangan niya ay, hallelujah, uminom ng gatas ng kanyang ina o ng gatas, hallelujah, na kung wala ang mama niya bibili ng, hallelujah, para yun ang kanyang pagkain para unti-unting lalaki siya. Bali sa mga Krisyano na ipanganak sa muli, ay panganak muli mga kapatid, ang ating pagkain ay ang mga salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Habang lumalaki tayo, malaki na tayo, hindi lang karni, kakainin natin, kundi, hallelujah, talagang mabibigat na ang araw na dapat natin kainin para lalo tayong tumibay, ma-establish sa aral. Amen. Praise God. So napakaliwanag po mga kapatid, hallelujah, God's promises to His children. If you are one of the child of the Lord, you are the son of God, hallelujah, the promises of the Lord is intended to you, para sa iyo. Ang pangako ng ating Panginoon. Praise God, kasi nakamat ka niya. Amen.